Okay. Ito po si Pambar 4, pinanood ko kanina, tuwang-tuwa po ako, eh, 'no. Akala ni Karen Davila maa-andap niya sa tanong, eh. Ang tanong niya kasi kay Bar 4, maganda yung mga sagot, eh. Akala ni ano siguro, Karen Davila masisiraan niya, 'no. Hindi niya alam matalino pala 'tong Pambar 4. Ngayon ko lang din po narinig magsalita 'to, eh. Nung tinatanong po siya bakit kaya sila nanalo? Siyempre Duterte, 'di ba? In-endorse siya ng Duterte. Ikalawa, wala na daw talagang nangyari sa Cebu, eh. Buhat nung umupo si BBM, talagang wala daw talaga yung Cebu, 'no? Oh, yun yung sabi, napakalinaw, hindi nakakarating. Personal experience niya. Siya po ay parang leader siya ng tungkol sa health. Wala raw po talagang tulong yung BBM admin sa kanila. Oh, true experience, eh. Okay. Tapos isa pa, nung tinanong naman ni Karen Davila tungkol po dito sa bakit siya susuporta kay VP Sara samantalang hindi nagpapaliwanag si VP Sara sa ano na nga, confidential fund. Eh, confidential nga, eh. Sabi ni Barry Cuatro, confidential nga, eh. Hindi lang naman si VP Sara yung hindi nagpapaliwanag sa confidential. Hindi po siya hindi po umiikot-ikot, 'no? Hindi po umiikot-ikot yung sinasabi ni Pambare 4. Kung hindi, direct to the point. Yung mga sagot natin, confidential nga po, eh. Hindi po po pwede, hindi po po pwede na confidential ay ibubulgar mo sa tao. Oh, 'di ba? Eh, huwag na lang tawaging confidential 'yan kung ibubulgar mo sa tao. Wala kang maisasagot dun, Karen Davila. Dahil yun talaga meaning ng confidential, bawal mong ibulgar sa tao. Kaya kung yung pinanghahawakan niyo na confidential ay hindi pinapaliwanag ni VP Sara, wala na po 'yan. Matatalino po yung mga mamamayang Pilipino, matatalino po yung mga botante. Ang tagal nilang tinarbaho yang confidential fund na 'yan. Wala po naniwala sa kanila kasi magiging totoo lang sila na sila ay naniniwala na yung confidential fund ay talagang dapat ibulgar. Kung pinabulgar din nila, kung saan ginamit ni President BBM yung kanyang sariling confidential fund. Oh, 'di ba? Okay, hindi po sila naglaban ni Lucy Torres. Hindi si Lucy Torres po taga-Ormoc, eh. Hindi po, saan mo nakuha na taga-Ormoc si ano, hindi taga-Ormoc si ano, si Kerwin Espinosa. Magkapit-bahay lang sila. Ikaw naman, Sherry. Wag mo pa. Cool ka lang. Taga-Albueno. Nanalo siya. Siyempre, dahil magkapit-bahay, talaga magtalo. Dahil sinabi nga ng mga Gomez, ang alitan nila ay hindi po ang alitan nila ay hindi dahil sa magkalaban sila sa politika. Ang alitan nila ay dahil anong tawag doon? Yung pagiging sa droga. Kaya nag-aakusahan sila. Magkapit-bahay sila, eh. Alam ko nanalo si ano, eh. Nanalo pa rin si Lucy Torres, di ba? Kaya tama natin. Tanggapin mo na, ganun ta. Kaya sila, dahil binabanatan nga ni Richard na mag-asawa, ano kasi, pro war on drugs sila yung mag-asawa, eh. Kaya siyempre, yung pinaghinalaang drug lords, talagang ano yan,
talagang magkalaban sila. Yung isa pro war on drugs, yung isa anti-war on drugs. Di talagang magkalaban. Panalo sila pareho. Wag ka na nagulat naman ako kay Sherry. Ikatlo po, na epekto po nitong nung impeachment ng nakaraang eleksyon. Mapapalitan na si Chis Escudero. Chis, bye-bye. Mapapalitan na po si Chis Escudero dahil mas marami na po yung anti-BBM senators kaysa sa pro-BBM. Konti na lang matitira sa kanila eh. No? Konti na lang matitira sa kanila. Goodbye po yan si Quezon kasi ganito po pag si Quezon pa rin, wala nang riyan, hindi nila makukuha si Tito Soto tsaka in order na makuha nila si Tito Soto, yayakagin nila baka si Tito Soto tsaka si Lacson, baka makuha pa ng admin eh. Wala rin naman akong tiwala dyan sa dalawa. Pero sapat na po yun. Marami na po yung puwersa na anti-impeachment. Marami na po yung puwersa. Pasok na po sa anti-impeachment. Yun na lang kung sa Senate presidency. Alam niyo po yung Senate presidency, alam ko po, balang araw, kaya po ni Marcoleta yan. Kaya lang, hindi po papayag yung mga lumang senador na hindi pa po nakakatuntong sa Senado, ngayon pa lang po tutuntong Senate President agad. Hindi po papayagan yan. Nakakahiya po, no? Ang dating po noon, wala nang magaling sa amin, sa mga dating senador. Isang bagito, bagamat hitik na hitik, napakagaling po ni Marcoleta, hindi na, talagang ganun eh. Siyempre, nanginayang tayo kay Rodriguez, tsaka dito kay Pastor Kibuloy, kasi alam natin na malaki magagawa nila sa Senate eh. Yeah? Yun nga po yun, na hindi po sapat. Kasi si Tolentino, hirap na hirap nga manalo yan, MMDA pa yan talagang ngayon, at least kilala na natin si Hinlo. Ang payo ko lang po sa mga senatoriables natin, wag pong tumigil, no? Wag pong tumigil, maging aktibo kayo sa PDP Laban o kung saan, no? Maging active po kayo na yung mga proyekto ng PDP Laban, etc. O pagsuporta kay BP Sara, yung maging visible po kayo. Wag po kayong tumigil. Kasi mahirap yun eh. Nakita lang namin, kami nga, hindi naman talaga namin kayo kilala eh. Nakilala lang natin karamihan ng mga kandidato ni Tatay Digong. Ngayon lang pong mag-election na. Takbo lang ulit. Pero hindi po pwede yung tumakbo ka ngayon, natalo, tapos magpapahinga po kayo. Kailangan tuloy-tuloy po. Manghingi po kayo ng mga trabaho kay BP Sara, di ba? Mag-volunteer kayo lahat, etc. Okay. Hindi, siyempre gusto natin silang manalo. Ay, muntik na si Models of Manila manalo. Models of Manila, muntik ka na manalo kung hindi ka talo. Parang ako tingin ko kagad dyan kay Models of Manila, parang anong tawag doon? Nuisan sa Kasi ako personal personal na pananaw ko po, no. Kung may tatakbo po ng kasalukuyang political vlogger, kung may tatakbo po kasalukuyang political vlogger na senador, at least man lang sana yung pinakasikat sa political vlogger, di ba? Kung ako nakikita ko sa kasikatan ngayon si Banat Bay lang yan o kaya si Maharlika ang pwede. Pero the rest, hindi ko sinabing pinakamagaling si Banat Bay tsaka si Maharlika. Sila po yung pinakasikat. Sila po yung di ba? Hindi naman po kasi si Atty. Trixie, okay naman po. Haring siya pinakamagaling, pero hindi po kasi siya pinakasikat.
Hindi naman po pupuwedeng, pagalingan lang 'yan, eh. O kaya hindi po pupuwede na, putya, models of Manila, nire-represent mo ba ang, mga vloggers talaga? Hindi po hindi po, alam ko po yung kinalalagyan ko sa buhay. Maaaring ako pinakamagaling na vlogger, maaari, 'di ba? Pero hindi po ako ang pinakasikat. Ayun po yun, eh. Hindi, kumbaga, wala kang Ngayon lang po, kalalabas lang po sa Inquirer na eto pong si Cardema na asawa po ng Duterte Youth Representative ay magpa-file. Kung hindi man naka-file na, no, kasi may pinapakita na sila. Hindi ko alam kung na-file na dahil ano po ngayon, recess. Pero kung na-receive na po yan, hindi po natin alam. Pero naglabas na po sila na nag-file na po ng unang impeachment complaint laban kay magpa-file pa lang ng unang impeachment complaint laban kay BBM. So may kinalaman din po to. Ang kinakatwiran po ni Cardema ay may kinalaman po to dito po sa pamimigay ng ating gobyerno kay Tatay Digong dun sa ICC, sa mga dayuhan. So yan po yung yan po yung latest diyan. Ngayon sa setup po ng kung sa kasalukuyan po magbobotohan, malamang kasi overwhelming, 300 plus. Ang kinakailangan mo po 106, kung hindi ako nagkakamali, 106 ang kinakailangan mo para ma-impeach ang isang impeachable officer. Pero ngayon wala po tayong bilang. Kaya po umaasa yung mga Duterte Youth na next Congress pwede magkabilang yan kung maraming mananalo na pro-Duterte congressman. Yan po inaasahan. So kahapon po ang sarap po ng ang ganda po ng kahit marami po salita, napakaganda po ng tinatawag nating program. Maganda po yung program dito po sa impeachment sa meeting de avance, no? Meeting de avance po ng PDP laban sa dito po sa may Iwasang Bonifacio. So